As attention shifts to President Bongbong Marcos's fifth State of the Nation address. For the latest, we go now live to mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, go ahead. Angela, in the opening speech of Senate President Sherwin Gatchalian, he mentioned that the Senate will be focusing on 5 things as its priority for this regular session. That includes the rising costs of the basic necessities of Filipinos, yung cost pagdating dito sa singilin at gastusin sa kuryente. Dagdag na rin daw dyan yung sa transport sector na bukod sa kuryente, kailangan din nilang isipin yung budget pagdating sa mga produktong petrolyo, yung take-home pay ng mga nagtatrabaho, and yung pag-speed up din ng institutional reforms plus ways para mapaigting pa at matulungan ang ekonomiya sa pagbabangon. Ang sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, ito ang nais sila sanang kumbaga segundahan at sagutin ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA niya mamaya na hindi lang daw magkakaroon ng report sa kung ano ang nangyari nitong lumipas sa taon, kundi may resibo raw. Kung mayroon daw pagginhawa sa buhay ng mga Pilipino, if meron, ano raw ang naging paraan at ano pa raw ang pwedeng magawa para tuloy-tuloy na guminhawa ang mga Pilipino. Angela. Well, Merimon, can you tell us more about the schedule that were discussed kanina sa pagbukas ng Second Regular Congress ng 20th Congress? Angela, as confirmed by SP Gatchalian, ang mangyayari ngayon, suspended na kasi sabay-sabay na magpupuntahan itong mga senador, and hopefully before 3:30 p.m. seated na raw sila sa House of Representatives. Tomorrow, 3 p.m. muna ang session tulad ng mga lumipas na normal na regular session sa plenaryo. Pero starting Wednesday, since may impeachment trial, magsisimula yung trial 10 a.m. to 3 p.m. in the afternoon, and then at 4 p.m. onwards, ito na ang nakaalat na time for the regular session or yung plenary. Ito yung function naman ng Senado, hindi bilang impeachment court, kundi bilang isang legislative body. Ang nasabi rin ni Senator Erwin Tulfo kanina, while Monday, Tuesday, Wednesday may schedule na impeachment trial and then plenary sessions, they are seeing Thursdays and Fridays magiging allotted ito para sa kanilang mga committee hearings. So ang Blue Ribbon Committee, ang sabi ni Senator Tulfo, more likely next week ang earliest na pwedeng magka-schedule ito. Angela. Dito sa pagbubukas ng regular session ngayong 20th Congress, ano-ano pa yung magiging activities ng Senado? So ngayon kasi nakasuspend na, so yung mga senador, bukod lang sa ginagawa nilang photo opportunity, karamihan talaga magpupuntahan na sa Batasan Pambansa Complex. Bukas, merong kontrasona by tradition na inoobserbahan ng Kongreso. So itong si Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, naghahanda na siya ng kanyang magiging speech, and crowdsourcing din siya sa mga issue raw na nais talakayin daw o marinig ng publiko. Kanina nasabi niya, meron daw issue sa yung hope daw or yung tiwala raw sa gobyerno, yung tiwala raw kung makakabangon daw sa mga krisis na kinakaharap ng bansa, and many more. At ang nalaman din natin, karamihan din sa mga minority senators hindi pupunta. Either manonood daw sila, makikinig daw sila via radio, via television. That includes Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, kanina rin si Senator Ivy Marcos. Sa tulad last year, hindi raw siya pumunta, hindi na rin daw siya pupunta ngayon kasi raw masama raw ang loob niya, mabigat daw yung pakiramdam niya dahil kinakasuhan daw at pinakukulong itong minority senators. More likely daw baka sila Senator Loren Legarda rin hindi raw pupunta sa SONA mamaya. Angela. Alright, thank you so much, mobile journalist Merimon Reyes.